Magandang araw mga kababayan. Narito po tayong muli sa Isabelian News Patrol. Ilang estudyante sa paaralang Santa Isabel Montessori High School ang nabalitaang gumagamit ng cheat sheet sa kanilang pagsusulit. Narito si Hans Codera upang ipahayag ang buong detalye ng pangyayari. Magandang umaga kababayan. Narito tayo sa Isabel Montessori High School. Usap-usapan nga pala dito ang paggagamit ng cheating sheet. Narito tayo upang tuklasin ang buong pangyayari. Andito na isa sa mga kalase na nahulihan ng cheating sheet. Ito ang tanong ko kanyang masasabi. Ano ba masasabi niya sa nangyari nito? Sa aking palagay na pagkasundo na po ito ng mga magkakaibigan. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin po ito dahil sira po ang kanilang reputasyon at kanilang reputasyon ng lugar. This is so frustrating because sabi nga nila, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Narito ang kanilang guidance counselor upang magbigay ng pahayag. Narito naman ang kanilang guidance counselor upang magbigay ng pahayag. Ano ba ang iyong masasabi sa nangyaring cheating? Batay sa report ng mga teachers tungkol sa cheating, sa dinami-dami ng confirmation nila ng mga cheating sa klase, lumilitaw na talamak na nga ang cheating sa eskwelahan. Hindi lang naman dito sa eskwelahan natin, kundi sa ibang eskwelahan. Kaya nakikita ko na ang cheating ay isa ng kultura sa kultura ng mga Pilipino, lalo na sa educational system natin. Bakit nagkakaroon ng cheating? Number one, ang dahilan niyan para magkaroon ng score. No? Bakit naman gustong magkaroon ng score? Kasi maraming magulang ang tuwang-tuwa kapag ang anak nila mataas ang nakukuha sa klase kahit hindi nila yun deserve. So ang malalim na kahulugan niyan, ang mga bata nag-aaral kunyari at nagpapatas ng grade kunyari para ipakita na sila ay gano'n kasipag mag-aral pero hindi naman. Kaya marunong sila na magdaya, no? So, nagtira ako sa Amerika at natuklasan ko sa New York, sa eskwelahan, walang honor system. Walang nag-cheat-cheat. Dahil wala namang gagantipalaan, wala namang paparusahan, mataas ang grade mo. O, hindi. At ang mga magulang doon, hindi nagko-compete tungkol sa score ng mga bata. So, pangalawa, nakikita ko ng cheating ay namamana rin ng mga kabataan sa cheating ng mga matatanda. Dahil alam natin na sa politika, maraming tao o mga politicians na umaasenso dahil sila ay mga cheater, sila ay mga pagnanakaw. At marami rin mga magulang na nangangabit, nag-cheat sila sa kanilang asawa. Kaya kung maraming mga magulang na gumagawa ng cheating sa pera, sa posisyon, sa pagtataksil sa kanilang asawa, maliit na comparison lang yan. Kayang-kayang gawin niya ng mga estudyante. Kaya yung cheating para mawala, kailangan baguhin ang buong sistema. Maraming salamat po. Ano naman po ang dapat gawin sa mga estudyante na nahuling gumagamit ng cheating sheet? Ang mga estudyante na nahuhuli sa pag-cheat, dapat bigyan ng panibagong exam. Nababantayan ng bantay sarado, sila lang. Para malaman talaga kung hanggang saan ang kanilang kakayahan. Kasi pagka nalaman kung hanggang saan ang kanilang kakayahan, bibigyan sila ng gabay para matuto at hindi nagdadaya. Yan ang sa tingin pagkakatagal. Thank you po. Maraming salamat Hans. Yun lamang po para sa araw na ito. Magkikita po tayong muli sa susunod na araw. Anthony Cuevas, inyong tagapagbahagi araw-araw. Ito ang Isabelian News Report. Narito tayo muli sa Santa Isabel Montessori High School upang alamin ang buong pangyayari sa pangungusyang nagaganap rito. Dalawang estudyante huli sa CCTV mula sa kanilang paaralan. Tagal nila sa pangalan Jazz at Ciara. Narito kami sa pahayag ng kanilang magulang at guidance counselor. Ang gusto kong ipaliwanag tatlong bagay tungkol sa bullying. Hindi lamang ito para sa parent o guardian ng victim o kaya sa guardian ng para sa ating lahat. Unang-una, ang mga batang nambubuli ay maaaring sinusubukan lang nila na maging katanggap-tanggap sa kanilang mga eskwela sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na kapansin-pansin tulad ng mali.
Pero hindi naman talaga nila intensyon na lumiwanag sila. Talagang bata lang yon, lilipas at lilipas din yun. Pangalawang bagay na gusto kong sabihin kung bakit may mga batang nambubuli, maaaring malungkot sila sa kanilang bahay. Maaaring hindi sila masyadong napapansin na pagmamalupitan ng mga magulang. Kaya yung lungkot nila, dinadala nila sa school para sila sumayo. Nang bubuli sila. Yun ang paraan nila para makalimutan nila yung kalungkutan at sakit na dinaranas nila sa pamilya. Pangatlo, maaaring ang mga batang ito kaya nang bubuli ay nai-influensyan sila ng kanilang napapanood sa social media. Dahil social media, nakasanayan na rin na nakakatuwa yung nananakit. Ngayon, ang lahat ng yan ay lilipas din dahil napapansin ko habang nakakailan ng mga bata, grade 9, grade 10, grade 11, nawawala na yung bully, nawawala na yung routine. Sa ngayon, ang importante, patuloy natin silang unawain kung gusto natin na mga bata ay hindi nang bubuli. Dapat magsimula muna sa bahay na sila'y maturuan ng paggalang sa kapwa, paggalang sa isa't isa. Yun ang masasabi ko sa ngayon. Narito ang isa sa magulang ng mga biktima. Narito ako upang tanongin kung ano yung masasabi sa pangungot yung nangyayari dito. Ano po ang inyong masasabi kung pangungot ang nangyayari sa inyong anak? Sana nga po hindi naman yung mangyari yung mga incident. Kahit na kayo lalo na rin ako sana mabigyan ng stigma ang ating mga anak na nasaktan sa mga incident. Maraming salamat po. Narinig yun na ang salaysay ng magulang ng mga batang nangutya dito. Bilang po. Maraming salamat Hans sa balitang iyon yung binahagi. Para sa mga mag-aaral sa Santa Isabel Montessori High School, huwag natin tularan ang dalawang mag-aaral sa Santa Isabel Montessori High School. Mga mag-aaral sa Santa Isabel Montessori High School, pinaghahandaan na ang kanilang susunod na quiz bee. Narito si Hans upang ibahagi ang buong detalye. Yes, Anthony, may iyan na pinaghahandaan ng kanilang laban dahil may iba't ibang paaralan na nakasali rito. Kabilang na ang General Jesus College, Holy Rosary Foundation, Spirit and Learning Academy at marami pang iba. Base sa kanilang salaysay, yung sa pinakamagaling na paaralan ng General Jesus College. Kaya naman ang mag-aaral sa Santa Isabel Montessori High School ay totoo sa kanilang mag-aaral para sa kanilang nalalapit na laban. Narito ang kanilang guro upang magbigay ng salaysay. Narito ay isa sa mga guro na mag-aaral na lalaban para sa quiz bee. Narito ako upang kunin ang kanyang pahayag. Ano ba niyang masasabi sa mga mag-aaral na nalalaban para sa quiz bee? Ang mga bawat mag-aaral na pananaban para sa aming quiz ay nasa kami kanilang mga coach upang mag-aral. Binibigyan naman po namin sila ng tamang oras upang hindi po sila ganun mapagod. At pinapanalangin po namin na sana'y may panalo po nila ang Narinig niyo na ang pahayag ng guro na mag-aaral. Salamat Hans sa detalyeng iyong ibinahagi. Miss Santiago ay naghahanda na muli sa nalalapit na labanan ng Miss Nueva Ecija 2024. Ayon sa kanyang manager, isang taon na siyang hindi rumarampa. Kaya't narito si Hans Codera upang tanungin ang defending champion na si Miss Santiago kung ano ang kanyang masasabi sa kanyang pagbabalik. Tayong ngayon ay andito sa silid ni Miss Santiago upang tanungin kung ano kanyang masasabi sa darating na Miss Intramurals 2023. Andito rin ako upang tanungin kung ano ang ganyang gagawing paghahanda. Ano ba ang gagawing paghahanda para sa darating na Miss Intramurals? Dahil ako ay nilagay ng disciples. Ngayon, ang nararamdaman ko ay na-excite at natutuwang muli kasi ang kulit ng mga. Pero sa tingin ko naman, hindi ko na kailangan magtanda ng mga Ngayon, ay narinig niyo na ang pahayag ni Miss Intramurals 2022. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po. Hans Codera, araw-araw maghahatid ng nagbabagang balita. Maraming salamat Hans. Yun lamang po para sa araw na ito. Magkikita po tayong muli sa susunod na araw. Anthony Cuevas, inyong tagapagbahagi araw-araw. Ito ang Isabelian News Report.